Motorists are divided on the no-contact apprehension or NCAP policy, which has been temporarily allowed by the Supreme Court. Here's the report. The Supreme Court has partially lifted the temporary restraining order on the no-contact apprehension policy or NCAP. This is in response to the urgent motion filed by the MMDA and the Solicitor General in anticipation of the heavy traffic that will be caused by the EDSA rehabilitation project. Kung may NCAP na yung mga violators, hindi na namin kailangan parahin, magtalo, issuehan physically ng ticket, na habang ginagawa yon ay nakakaabala pa sa traffic. But the High Tribunal said NCAP can only be implemented by the MMDA in major thoroughfares like EDSA and C5. NCAP ordinances by local government units are still unauthorized. Recall that the High Court imposed a TRO on NCAP after 3 petitions insisted that it violated the Data Privacy Act and Land Transportation and Traffic Code. The petitioners also argued that the policy burdens operators and does not penalize rail traffic violators who are often the drivers. Motorists are divided on the matter. Pwede, mas safe. Mas safe? Oo. Tsaka use caution na rin sa mga sa mga enforcer na Mas maganda kung direkta na sa government. Sa palagay ko, mas maganda po kung hindi na ibabalik yung NCAP. Siguro mas maganda kung personal na lang. Personal na lang na titikitan. Now let's get some insights following that development. Primo Murillo, convener of the Passenger Forum, is now joining us live via Zoom. Thank you very much for joining us here on our program. Good morning po. Good morning, Angela. Good morning, Diego. Okay. Sige, hingi po kami ng reaction po ninyo dito sa partial implementation ng no-cap. Na NCAP. Okay. Yung partial TRO is also a partial victory, no? Kasi ang nilalaban talaga namin ay TRO talaga sa kabuuan nung sa NCAP, no? I mean, lifting ng buong TRO. Kasi alam nyo, nung nilift ito na doon lang sa side ng MMDA, which is C5, EDSA, probably yung Commonwealth kasi MMDA din yan, as far as we know, no? Ay kumbaga may isang part ng Supreme Court na tinatanggap yung ilang mga argumento na malaki yung natutulong ng NCAP para sa road safety. Kasi po doon sa mismong petisyon ng Solgen, no, on behalf of the MMDA, ang nakalagay doon noong May 2023, 32,000 yung mga nag-violate ng traffic based on their recording, no, sa mga cameras. Nung panahon po na na-implement yung NCAP, ito ay nasa 9,500 lamang. Ibig sabihin, more than 3 times yung violations. Ibig sabihin, ganoon na nangangahas yung ating mga driver na wala silang masyadong pakialam dyan sa mga rules na yan. Kasi total, wala namang certainty of apprehension, no? So sa amin, sana, hindi lang ito sa major roads, no? O pwedeng mas palawakin pa natin yung listahan ng mga major roads na hindi naman lahat ng major roads o yung pinaka-busy na streets natin ay under ng MMDA. Halimbawa, siyempre, may Quezon Avenue, may Spanya, may Recto, di ba? So, kung ganyan, mas maganda na ma-enjoy natin yung safety na binibigay ng NCAP, no? Bagamat hindi yan perfecto, bagamat marami pa tayong kailangan gawin aside from NCAP, malaki ang naitutulong nito base na rin dun sa datos na nakita na rin ng Supreme Court. Pero what would you say po doon sa mga critics, no, of this regulation na itong NCAP na ito, saying na parang revenue generating lang ito, tulad na lamang nung case in point kung bakit nagkaroon ng TRO ito doon kay Attorney Paa, na nag-fine daw po siya, pinag-fine siya ng 20,000. Your comment on that po? Alam niyo, nakakatawa yung petition ni Attorney Pa, no? Parang hindi niya alam na bawal na humarang sa pedestrian lane. Yun yung mga ganong klaseng petition na natatawa kami kasi in the first place, dapat bawal naman talaga yun. Yeah. And ba't ka natatakot pa-fine kung alam mo na sumusunod ka sa rules? Diba? And sa amin, kung ang NCAP, ang
ang paraan ng NCAP ay para mapababa ang violations. Paano siya naging revenue generating program, no? Ibig sabihin, pababa ang violations. Ibig sabihin, papunta ito sa panahon na less ang violations at dapat merong transition towards dun sa paano i-educate yung mga drivers na ito, no? So sa amin, tanggap namin na mataas talaga yung fee, pero sa pagbabalik ng NCAP kahit itong partial, dapat talaga may dry run, no? Mag-dry run ulit para mapaalalahanan ulit. Pero ang dahilan kung bakit marami nagba-violate ay dahil hindi po ganun ka-conscious yung ating mga motorista. Ano yung mga bawal? Ay bawal pa lang mag-beat na red light? Alam natin lahat yun. Right. Bawal pa lang humarang sa pedestrian lane? Alam natin pero dinideny natin dahil dati pwede. No? Dahil napapakiusapan yung mga enforcer. Dahil mayroong human intervention. Parang yung enforcer, ano lang naman yan. Simple lang naman na violation yan. Pagbibigyan ko na. Kasi nga, si enforcer, naiintindihan din natin, mas tututukan niya yung mas matitinding violation dahil mag-isa lang siya eh. Kapag nabisi na siya sa isang violation, yung ibang mga violation, makakalusot na po. Pag camera yan, lahat, kahit po 100 sabay-sabay, mahuhuli yan ng camera. Ayun, kasi most of us haven't seen yung system yet, no? Pero ibang detractors kasi nitong policy are saying, ayusin muna natin at saka mag-invest muna tayo sa sistema, yung computer system, bago tayo mag-enforce ng NCAP policy. Parang yung binanggit nyo po na, di ba, for example, na yung camera makaka-capture lahat. Parang duda daw sila, itong system daw ng MMDA, kunyari may isang violation tinutukan ng camera, baka may blind spot daw sa kabila na mas may major violation at hindi daw nakuha. Ang sagot po dyan yung online adjudication. No? Dapat maging efficient din doon sa paano i-dispute. No? Kumbaga, hindi na kailangan mag-set pa ng ng isang hearing na dapat mayroong appearance. Online adjudication. Pagka meron akong violation, pakita nyo sa akin yung screenshot. No? Ngayon, papakita ko rin sa inyo doon sa screenshot na yon na ito, may ituturo ako na part doon. Diba? Kaya magre-request ako na pwede ba ma-check yung part ng video na to. Kasi meron akong iniwasang bata dyan. Merong confusing signs dyan. Tingin ko, yung parte na yan, naiintindihan natin yung mga ganyang reklamo and ayaw natin na maging dahilan yan para hindi ma-implement yung NCAP. So, yan ay isang challenge din doon sa mga LGUs, doon sa private partner, at etong sa ngayon na i-lift na part yung MMDA na maging maayos at mas naiintindihan ng mga motorista yung dapat nilang sundin. Ay, medyo confusing lang po sa iba kasi national roads ang EDSA C5. So far, with the partial lifting, covered pa nitong NCAP policy, no, yung C5 at saka yung EDSA and Commonwealth. For the meantime kasi, alam naman natin na ang daming mga tao from the north and southern provinces ginagamit ang EDSA. Paano kung nagka-violation daw sila sa EDSA na no contact, tapos biglang umuwi na sa province nila and magre-renew ng lisensya, may problema pala. Ano po ang mangyayari sa ganyan? Dapat po kasi na-receive nila yung notice. No. Okay. Yan nga yung kinatatakot namin kasi nung panahon po na NCAP implementation, isa sa mga reklamo din, yung mabagal dumating na notice. Yes. Ang karamihan po ng mabagal dumating na notice ay yung sa side ng MMDA. Na hindi po yan kasalanan ng MMDA. Yan po, required po kasi yung mga government agency na gumamit ng PhilPost. Yan yung snail mail. Mayroong dahilan kaya tinatawag na snail mail yan. Diba? Yes. Mabagal po talaga. May nagreklamo, halos 1 taon na bago nyo na-receive. Yeah. Nung sa private na delivery service, mas mabilis. Ngayon ang paraan, nung LGU, meron silang private partner, hindi yun covered nung rule na yon. Yes. Na kailangan dumaan sa PhilPost. Kaya doon sa private partner po, 1 week pa lang, mahaba na ngayon 1 week, in a few days, marireceive mo na. Ang problema, kung mali yung address mo, diba? Dapat po, maging conscious din yung mga motorista na tama yung address na binigay nila. Bakit ba mali ang binigay nilang address? Di ba? So, kailangan nilang i-correct. Kung sila ay nagre-renta before, lumipat na sila, this is the time to correct. During the dry run is the time to correct.
na tama po yung address na makaka-receive ng notices. Nagkakaroon din po kasi ng mga pagkukumpara, no, dun sa tulad nga po na nabanggit natin kanina, kasi hati talaga yung mga motorista sa regulasyon na ito. Nagkakaroon po ng pagkukumpara sa US, saka dito po sa ating bansa. Sinasabi nila, pag daw sa US, pwedeng i-contest yung mga ipinapataw na violation sa kanila through no contact apprehension policy. Pero sa atin, guilty na agad, fine na agad. Yun po yung isa sa mga major concern po ng ating mga motorista. Yan po. Kaya gusto natin merong online adjudication, pwedeng doon mag-dispute. Doon. No? Mas maganda, efficient din yung online, yung adjudication, yung dispute, para po hindi maging problema yung implementation na yan. Right. So, nakikita naman nila pala na maganda ang NCAP, yung party lang na yon, paano mag-dispute. Ibig sabihin, natutuwa tayo na may mga motorista nakakita niyan. Kasi alam niyo po yung nangyari mga sunod-sunod na aksidente, nakakatakot talaga kasi ibig sabihin yung mga drivers, wala nang pakialam kung may matay, may mapilay. Basta sila, gusto nila, mabilis sila, gusto nila, wala silang pakialam sa traffic rules. Nagda-drive lang sila. Ngayon, with NCAP, we are training our drivers to be defensive. Defensive dahil uhulihin sila kapag hindi sila sumusunod. Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Primo Morillo, ang convener of the Passenger Forum. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Diego and Angela. Right, also joining us is Melencio Vargas, the National President of AltoDAP. Good morning, sir. Thank you for joining us. Good morning po, sir. At yung subaybay tagapakinig. Okay. Alright, so yung comment na lang po natin dito sa no contact apprehension policy na ipatutupad na po sa Lunes ng MMDA. Sir? Wala naman. Yes, wala naman tayo doon dahil may rolling na kailangan. Ako. Sir, medyo paayos na lang po natin yung pihit po tayo ng konti para sa signal para mas maintindihan po namin kayo. Oo. Ayan. Hello? Yes. Yan, okay, sir. Okay. Siguro po, doon sa nilabas ng Supreme Court, kailangan sundin natin dahil Supreme Court yan na naglabas yan ng ililipid ng, yan po sa MMDA lang naman po yung ililipid eh. Kaya po partial, Yes, ma'am. Oo. Pero kayo po ba? Kasi if I'm not mistaken, kasama po kayo doon sa petitioners noong 2022 to yung nag-file nga po ng TRO dito sa no contact apprehension policy. Ano-ano po ba yung naging agam-agam po ng AltoDAP dito? Ang agam-agam po namin kasi doon, kaya po kami isa po ako sa nag-file dahil nga ang nangyayari po, yung ang lagi pong napepenahan na sa amin, yung mga operator. Kasi hindi naman po natin natitrace talaga na yung doon sa camera na yan, yung face ng mga driver kung sino talaga nagmamaneho. Tapos ang nangyari pa po, lalo doon sa local government, may hatian po sila ng 60-40. Saan po, ano po yung 60-40? Can you explain? May provider po kasi sila na doon sa local 40%, doon po sa provider nila 60%. Service provider po ng yung mga CCTV cameras? Yes po. So, and that is illegal po, ayon po sa inyo? Yes po. Tapos doon pa po doon sa penalty nila, masyado pong napakatataas ang penalty nila. Yun po yung tinutulan namin doon. At gusto po namin talagang malaman na sino ba talaga ang mananagot, di ba? Pagka naman po nag-violation, driver dapat ang managot. Ang nangyayari po, pati po yung mga operator, yun po yung nagkakaproblema dahil minsan po pag nag-i-registro ka ng sasakyan, ay naka-alarma ka. Yes, Hindi na ngayon, kung po wala ba na dapat... po sa inyo yung driver. Oo. Sir, go ahead po. Kung wala na po sa halimbawa po, kung galit sa akin ako, public utility, yung driver ko nagalit sa akin dahil pinagsasabihan ko, pahuli sa sakit at biglang umalis sa akin. Sino na po ang mananagot? Yung operator na. Kawawa naman po kami doon sa public transport. Hindi po ba dapat parang kumbaga under your jurisdiction nga po itong mga drivers na to, gawa na lang po kayo ng internal ruling. Kaya po dapat po ayusin yung schedule nila para by that time na meron pong violation na nahuli, check na lang po natin kung sino po dun sa oras na yun yung driver at saka po ninyo siya kausapin at pagmultahin. Tama po ba?
Tama po kayo doon. Siguro po, pagka po talaga, ito po, yung pag-uusapan po ng mga operator driver ngayon, ito po mong nangyari dito sa MMDA. MMDA pa lang po naman yung inililifted eh. Kaya ako po, sa tingin ko, kailangan po talaga sundin natin ito. At siguro po, makikipag-unayan kami sa MMDA. Kailangan lang po sana yung malinaw na guidelines na dapat po, kung sakaling nahuli, kailangan po within 5 days, maidala na kagad yung summon sa driver para at least alam namin kung sinong driver yan. Kung halimbawa po, ang gagawin ko, kung halimbawa driver, operator po ako, ngayon, itong mga driver, papipirmahin ko na itong araw na to, ikaw nagmamaneho sa sasakyan ko. So yun na lang ang hiling po ninyo, dialogo sa kanila para mas mapabilis. Kasi nung na-implement po ba ito, may experience po ba kayo na gano'n po katagal na ibigay po sa inyo yung notice na meron po palang violation sa inyong hanay? Napakatagal po dahil kasi doon po nga lumalabas na magugulat ka na lang na biglang ang tutubusin mo, napakalalaki. Kaya magugulat ka. Kaya minsan hindi mo na kayang tubusin. Yun po. Kaya nga at saka sa akin sa panic po ng AltoDAP, gusto ko lang po namin sana magkaroon ng isang magandang guidelines. Kung anong guidelines para yun po yung panunundan at para masabi po namin yung mga driver namin na ito yung gagawin natin. Yun po yun. Sa inyo po bang hanay, nakasulat na po kayo o have you reached out to MMDA regarding this? Wala pa po dahil bago pa lang pong biglang kahapon pa lang no? Opo. Okay. Alright, sige, patuloy po kami. Makikipag-ugnayan po kami sa kanila. Sige po. Right po. Okay, patuloy po kami makipag-ugnayan din po sa inyo regarding this. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras. Melencio Vargas, ang National President ng AltoDAP. Bago tayo umalis, I just like to add, no, I understand yung sinasabi ni Sir because parang yung nangyari sa atin yan when, di ba, nagkaroon ng aksidente, then the insurance claimed their car already kasi binay out nila. So yung possession ng car was with them already. Tapos naka-receive ako ng summons from Manila LGU nung panahon ng violation na 4 na violation with picture of the car. Ang problema dito kasi we don't own the car anymore. We don't own the car anymore. Transferred na. Ang problema, yung initial, yung naka-register sa NCAP, pag hindi pa updated, every 1 year ang updating eh. So anong nangyayari? Pag may violation ka, wala pa yung 1 year, in between the 1 year ka, sa'yo ang violation. True, oo. Wala kang panglaban because hindi kita yung loob ng picture eh. Not like in Switzerland, na hindi nakatali sa car ang violation, nakatali sa personality. Kaya dapat high resolution. Tsaka ang ruling nila, like in Europe, pag hindi na-capture ang mukha mo, clear capture of your violation and the face of the driver, they will not send the summons. May mga, yung sinasabi... Maigi siguro matawagan natin yung MMDA. Yung guidelines.